Iba talagang isang tao na bago pa mamatay, merong habilin. Napakasagrado ng habilin na ito na naging pamahiin. Dahil kapag hindi sunod, may mangyayari talaga. Mabuti sana kung pagpaparamdam lang. Ang iba kasi, may namamatay. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Aaron. Hindi po ito totoong pangalan. Sana po'y mapaunlakan ang ibabahagi kong kwento sa inyo. Personal ko ito at nangyari noong nasa elementarya pa ako sa lugar namin sa Ayungon, Negros Oriental. Taong 2006 ito kung hindi ako nagkakamali. Ito din yung mga panahon na tinuli ako. Inamin ko po na grade 6 na ako pinagganon. Ang nag-aalaga sa akin ay ang lola ko. Nasa abroad ang mga magulang ko ng mga panahon na ito. Nagsusumikap para kahit papano'y magkaroon ng magandang buhay. May kapatid ako na mas matanda sa akin. Graduating na ito noon ng high school. Yung bahay naman namin, bahay ito ng kapatid ng nanay ko. Pero namatay siya. Nagkasakit. Ang sabi ni Lola Tiling, nagkaroon naman nun ng cancer sa may dibdib. Stage 4 na ito ng matuklasan. Pinabayaan lang gawa ng nagtrabaho ito sa Japan. Nasobrahan sa pagtatrabaho at hindi na inalala ang sariling kalusugan. Umuwi na lamang umano ito na may karamdaman na at dumiretso din sa mabigatang mga gamutan. Ilang buwan lang magmula noon, pumanaw na ito. Malaki ang bahay, pang vintage po. Yung tipong classic pero sobrang ganda. Pustura lamang ang luma tingnan. Pero mga 4 na taon pa mahigit ito na mabuo. Pinag-ipunan ang tahanan yun ng 6 na taon. Mahilig daw kasi itong si tita kong namatay sa mga antiko. Ni isang beses hindi ko nasilayan si Tita Myrna. Maliban na lang sa kapatid ko kasi nga naabutan pa niya ito. Pero hindi pa ganoon katatag ang kamalayan niya noon. Paslit pa rin kasi ang kuya ko nung namatay si Tia Myrna. Kung titingnan sa malayo ang bahay ay parang mansyon. Pero kapag nakalapit ka, sapat lang ang laki nito. 2 palapag na may 3 silid sa bandang itaas at isa sa ibaba. Yung beranda nito ay diretso yon sa hagdan pababa. Nakaangat kasi ito ng bahagya sa lupa noon. Kumbaga, inabunuhan ng lupa bago pa itayo ang bahay. Ang bawat gilid naman ay may mga tanim na bugambilya. Iba't ibang uri. Nakadepende sa kanilang bulaklak na may iba't ibang kulay. Silyado ang lugar. May bakod pero hindi naman lampas tao. Parang harang lang na bakal tapos matulis ang dulo. Yung sa likod lang ang mataas. Parang firewall yon. Kung naitatanong sa kung bakit itong bahay ay masyado kong idinitalye. Dito kasi mangyari ang kwento. Kung susumahin nga may kasama naman talaga ako. Si Kuya Nestor. Kaming dalawa ang may karanasan na masasabi kong totoo pala talaga ang ganitong uri ng kababalaghan. Pumanaw si Lola. Dito umuwi ang mga magulang namin. Pero saglit lang. Kumbaga nagpunta lamang para damayan kami at maghinagpis kasama namin. Matapos ng 1 linggo mahigit ay bumalik din sa abroad. Maikli lang kasi ang binigay sa kanilang panahon sa pananatili dito. Sapat lang talaga ng mga sandali hanggang sa libing ng lola. Ngayon, ang humalili sa kanya para mangalaga sa amin ay ang kaibigan naman ng nanay na taga Himalalud. Best friend niya ito at katunayan ninang ko pa. At dahil nga walang hilig sa lalaki ay nanatiling dalaga. At yun na nga, siyang magbabantay sa amin. Tawagin na lamang natin itong Gemma. Tita Gemma. Mabait siya. Kinagtiwala ang nanay namin dito dahil sa kalidad ng pagkatao. Maalaga, mahal niya kami na parang sarili lang naming magulang. May isa pagka-weirdo nga lang minsan kasi nga mapamahiin.
Tapos madalas niyang sinasabi sa amin na ito ang manong bahay kung saan kami nakatira. May ibang nakatira pa bukod sa amin. Nararamdaman niya na kasama namin ito kaya nga medyo nababahala siya kapag siya na lang mag-isa ang naiwan doon, lalo na kapag nasa eskwelahan kami ng kuya. Ang ibig niyang sabihin dito, Sir Seth, merong multo. Nasa pagitan ako ng maniniwala at hindi. Paano magkakaroon ng multo doon hindi naman ito yung tipo ng tirahan na itinayo pa sa panahon ni Kopong-Kopong? 2 buwan ang nakalipas noon. Napapansin namin na itong si Tita Gemma ay laging balisa. Tahimik ito tapos parang may sakit. Tinatanong naman namin ni Kuya kaso ang sabi lamang nito ay hindi daw siya nakakatulog ng maayos. Sinusumpong umano siya ng sakit niyang insomnia. Pero wag daw naming alalahanin ito dahil sanay na siya dito. Babalik din umano ang pagiging masigla niya matapos lang ng ilang araw. Pero tila ba mas lumala ito? Hindi na lumalabas ng silid si Tita. Labis kaming nabahala nun. Baka kasi napano na ito at ayaw lang magsabi sa amin ng totoo. Ay naman sa kuya, hayaan na lang daw muna. Pansamantala ay kami na muna ang aasikaso sa sarili namin at huwag nang iasa muna kay Tita. Para kahit papano ay makapagpahinga ito. Tsaka, kami na din muna ang mag-alaga sa Tita imbis na siya ang mag-alaga sa amin nun. Pero ayos lang kasing mabait ito at talagang parang magulang na namin. Ako ang naglalaban noon. Si Kuya ang tagaluto. Hindi na magkawari ang timpla ng pagkain kaya halos araw-araw kaming nakadilata. Kung hindi corned beef sardinas. Magkakaiba lang ng lasa sa bawat pagluto ng Kuya. May maalat. Minsan parang puro na ng mantika Lumalabas naman ng silid si Tita pero hindi nagsasalita. Alam mo yung parang kaluluwang naglalakad lang ito tapos nakatulala. Yun bang nilayasan ng katinuan? Ganun na ganun. Sinabi ko kay Kuya na ipatingin namin sa doktor. Pumayag ito. Kaya naman pagsapit ng Sabado ay iinaya namin si Tita. Ako na mismo ang unang nagsabi. Habang nangyayari yon ay niyuyugyug ko yung kamay niya. Nakasandal siya sa mahigaan niya doon sa silid tulugan sa baba. Nakayuko ito. Tapos, may amoy na siya, Sir Seth. Mapanghi na may sa pagkasamyo ng dumi. Basta ganun. Tapos nag-aasin-asin ang balat niya. Yung leeg niya, dahil pang agit-it Yung dumi na parang lupang naipon. Sinisipat ko yung mukha niya. Hanggang sa napapitlag ako. Paano ba naman kasi? Nakadilat ang kanyang mga mata. Nakabaling sa ibaba. Pero bigla na lang tumitig sa akin. Kitang-kita ko ang mga ugat na mga mata niya. Yung labi niya'y malat at nagbibitak-bitak nun. Kinalabit ko si Kuya. Tapos sinata ko siya. Kuya, ikaw na. Nakakatakot Si Kuya Nestor naman ang sumilip. Maiya ka ba namang pagkatapos nun bigla na lamang itong tumakbo palabas ng silid? Sinara pa yung pinto kung kaya naman nagsisisigaw talaga ako nun. Sigaw na nagmiminatay na ako. Kako, buksan niyang pinto. Nakalimutan niyang naroroon ako nun. Binuksan niya naman ang pintuan. Tapos ay hinila niya ang kamay ko. Dama ko yung panginginig niya nun. Sabay sabi niyang, nakakatakot nga. Ang pangit niya. Yung mga mata niya parang yung sa mga nakakatakot. Kita mo yung buhok, di ba parang ganun? Hindi naman ako nanonood ng ganun, Kuya Ikaw lang yun. Nakakatakot, Kuya, no? Kung akong tatanungin, Sir Seth, yung postura niya, parang yung sa The Grudge. Pinanood ko kasi yung The Grudge at naalala ko talaga itong nangyari. Katulad ng posisyon noon ni Tita. Nasa sala kami noon. Nakaupo sa may sofa. Nakatitig sa pinto ng silid tulugan niya.
Maya-maya'y pumihit ang trangkador. Nagkatitigan kami ni Kuya. Gawa ng nakalak yun sa may labas. Nakaumang pa nga ang susi doon sa doorknob eh. Pero magtataka ka kung bakit pumihit yun. Tumayo si Kuya at tinatanaw-tanaw nito sa kung saan siya tatakbo. Ako naman noon ang sabi ko sa kanya ay huwag niya akong iiwan. Pagkabukas ng pintuan ay bumungad si Tita Gemma. Nakadilat ang mga mata. Nangingitim ang bawat gilid. Bigla itong nagwika ng, "Huwag niyo akong dalhin sa ospital." Matapos magsalita ay nagsara ng pinto. At doon ay para kami mga baliw ni Kuya. Yung tipong hindi napapakali. Yung tipong parang tatakbo na hindi. Yung tipong parang gusto nang sumigaw. Lumabas kami ng bahay noon at nagtungo sa gilid. May puno ng nara dito. Magkabilaan kami noon. Pinag-uusapan namin noon sa kung anong gagawin namin. Magsusumbong ba kami? O kami na lang ba mismo ang aasikaso? Kumbaga, hahayaan lamang yun na ganun siya. Hanggang sa napagdesisyonan naming dalawa na hayaan na lang. Wala namang ginagawa kasi sa amin. Ayun, nagpatuloy lamang kami sa pag-aasikaso sa kanya. Kinubli namin ito sa mga kung sinong kakilala namin sa lugar. Una kasing nakaisip nito ay si Kuya. Baka umano magkagulo tapos wala naman palang nangyari kay tita. Salitan kami sa paghatid na makakain. Habang tumatagal ay pabaho ng pabaho ang loob nun. Nagsi-CR naman itong si tita pero hindi ito naliligo. Sa tuwing gabi, naririnig namin na parang kinakausap nito ang sarili. Tapos ay tumatawa na lamang bigla. Hanggang sa dumating na sa punto na hindi na talaga namin kayang manahan doon. Nagtayo kami ng tent ni Kuya Nestor sa likod. Doon po kami natulog sa likod ng kusina. Ang bakod dito banda gaya ng sinabi ko. Parang firewall, lampas tao. Basta mataas yun. Yun lang sa gilid at harapan ng bakal na mababa tapos patulis ang bawat dulo. Hanggang sa isang araw, habang nasa likod kami nun, bigla na lamang kaming tinawag ni tita. Ang sabi nito ay kumain na raw kami nun at umuwi na ng bahay. Siyempre sobrang nagtataka kami. Sumili pa yun sa may pinto ng kusina at nakita naming basa ang buhok niya. Tapos ay nakatapis siya ng tuwalya. Naligo na siya. Nagkatitigan talaga kami ni Kuya Nestor. Nagkatulakan kung sino ang mauunang pumasok sa loob. Mula nga pala nang lumayas kami sa bahay, hindi na namin siya inaasikaso. Mga nasa 1 linggo kaming nasa labas noon. Basta kapag naalala ko ito, naiisip ko talaga na, ewan ko, parang may mali. Ako ang unang pumasok. Malinis na sa loob. Tapos mabango. Yung silid tulugan ni tita ay nakabukas ang pinto at malinis din. Tinitigan ko si Tita Gemma. Malamlang mamukha niya pero hindi na nakakatakot. Medyo bumagsak ang kanyang katawan. Nakikita ko na kasi yung mga buto niya dito sa ilalim ng leg. Yung sa bandang tadyang. Nagtanong ako, "Kako, ano bang nangyayari sa kanya?" Dugtong ko pa. Alam ba nito ang mga ginagawa namin? "Oo naman, alam kong lahat at nagpapasalamat ako dahil inasikaso niyo ako sa ganun na estado. Mahirap ipaliwanag, basta may kakaiba sa akin kapag may kakaiba sa lugar. Lalo na kapag may isinasagawa ako." "Nakakalito tita, natakot kami. Ang pangit mo. Ano po bang sinasabi mong may isinagawa ka po?" Dito na namin nalaman kung sino talaga si tita. Isa siyang medium, espiritista. At ito umano ang dahilan kung bakit hindi niya piniling magkaroon ng asawa. Dahil may kakaiba talaga sa kanya.
Noon ay sinusumpong daw siya ng hindi niya mawari kung anong sakit. Para umanong may sumasapi sa kanya. Bata pa siya nito. Hanggang sa nalaman na may abilidad pala itong si tita. Sobrang lakas umano niyang humatak ng espiritual na enerhiya. Araw-araw siyang sinasapian noon at para mapigilan ito, kailangang pumasok na lamang sa mundo ng pagiging albularyo ito. Para kayang dalhin ang sarili. Para harangan umano ang mga kaluluwa na sumapi. Kadalasan sa mga ito yung kaluluwang masasama. Para umanong portal ang kanyang katawan. Dagdag pa ni tita. Hindi na daw siya yung nakita namin. Ibang katauhan na daw yon at ito umano ang nakatira sa bahay. Pero pinipilit niyang kontrolin ang kanyang sarili para lang hindi kami masaktan. Nagpatuloy sa pagsasalisay ang tita. Inalam niya kung sino ang nananahang kaluluwa. Nagritual umano siya, pero hindi niya umano makilala. Doon na siya nagsimulang mabagabag. Hindi na umano siya nakakatulog ng maayos. Nagbalik umano ang sakit niya noong kabataan pa. May sumapi daw talaga sa kanya at ito na ang nasilayan namin noon. Kinikilabutan ako na malaman ko ang lahat ng ito. May kakaiba pala sa kanya. Siguro, gumagaling na lang siya ng kusa. Yan ay kapag umalis na ang sapi sa kanyang katawan. Ultimong si kuya ay nakikinig din ng mga panahon na ito. Magpaganon pa man ay medyo gumaan ang pakiramdam ko. Pero sa tuwing naaalala ko ang tagpong yon, natatakot talaga ako. Hindi nga ako pumapasok sa silid ng tita eh. Hanggang sa isang gabi nun, nasa kasagsagan kami ng pagkatulog ni kuya. Sa itaas ng bahay ang silid namin banda. Sa gitna yun gawa ng lumipat kami. Dapat nasa may harapan kaso natakot na kami kasi nga ang lalaki ng mga bintana doon eh. Kahit isara pa ay tagusan ng salamin. Maliwanag pa naman sa kalsada. Tapos ay kinikilabutan kami kapag sumasayaw ang kortina ng kusa. So ayun na nga. Nagising ako noon kasi nga may kumalampag. Sa silong ito banda. At kung hindi ako nagkakamali, sa silid tulugan ito ng Tita Gemma. Pinukaw ko si Kuya Nestor. Sabi ko ay may kumalampag sa baba. Malakas at parang may nangyayaring hindi maganda. Ay naman sa kuya ko ay suriin ko daw. Ako pa talaga inutusan eh, siya naman dapat kasi mas matanda siya sa akin, di ba? Bumalik lang sa pagkatulog ito. Sinisipa-sipa ko pa kasi nga bukod sa narinig kong kalampag, meron pang ungol. Natatakot talaga ako noon ng gusto, pero ayaw talagang magising nito. Hanggang sa pagkatapos ng ungol na yon, awit naman ang naririnig ko. Parang hele. Yung parang nagpapatulog ng bata. Ang masaklap. Kahit takpan ko ang tenga ko ay naririnig ko pa rin yon. Hindi ako sigurado kung nabaliw lang ako noon pero naroroon talaga ang hele. Hanggang sa medyo nainis na ako kaya lumabas ako ng silid. Kumuha ako ng walis tambo. Sakaling may hindi magandang makita ako ay ihahambalos ko na lamang talaga. Dahan-dahan akong humahakbang pababa ng hagdan. Kapit na kapit ako sa railings ng hagdan. Hanggang sa nasilayan ko na ang kusina. Ito kasing hagdan ay nakaharap sa likod. Yung tipong may sapag ka, mapamahiin din ang pagkabuo. Di ba nga may sumpa umano kapag nakatapat sa pinto sa harap, lalo na kapag may salamin. Sinisilip-silip ko na noon ang sala. Madilim. Sobrang dilim na ni ultimong konting detalye ay hindi ko makita. Bumuntong hininga ako tapos sirit ng takbo patungo sa switch ng kusina. Hindi nagbubukas ang ilaw. Lumipat ako sa sala. Mabilis yun pero hindi pa rin nagbubukas ang ilaw nun. Para bang brownout. Napalunok talaga ako ng laway nun. Tatakbo sana ako pabalik noon nang masilayan ko naman na
May liwanag doon sa siwang mula sa ilalim ng pinto sa silid tulugan ng tita, na para bang galing sa kandila. Gumapang ako. Wika ko sa sarili. Huwag naman sana akong kasalubungin ng kakaiba. Nang makarating na ako sa pinto nun, sinilip ko ang siwang. Hindi ko makita kung ano ang nangyayari sa loob gawa ng nakasalampak talaga sa sahigang siwang na yon. Ang nakikita ko lang ay amag ng kandila na sumasayaw-sayaw. Hanggang sa hindi ko sinasadya noon na itulak ko ang pinto. Umabante ito ng konti. At dito ay nakita ko ang higaan ng tita. Sa parteng itaas sa uluhan ng katre lamang ito. Kaya naman itinulak ko pa pero kontrolado ko na ang pinto nun. Dito ay nakita ko ang tita Gemma. Nakatayo siya sa dulo ng katre. Nakadipa ang mga kamay niya. Nakatingala. Ang mga mata, nakapikit nun. Bumubuka-buka ang bibig niya. Dito nanggagaling ang hele. Si tita pala yun. Pero ang tanong, saan nanggaling ang kalampag? Naisip ko na baka nalaglag si tita doon sa kung anong kalokohang pinagagagawa nito. Hinahanap ko ang kandila hanggang sa ganoon na lamang ang panlalaki ng mga mata ko. Nasa harapan niya ito. At alam niyo ba kung anong nangyari? Nakalutang ang kandilang yon. Itim na kandila na parang may nakahawak dito na hindi makikita. Hindi ako sigurado kung ganun ba o may tali lamang ito kaya lumulutang yon. Sinigurado ko talaga. Lumulutang nga. Para bang umaalon-alon pa ito. Sumasabay yon sa namumutawing hele mula sa bibig ni Tita Gemma. Nanonood lamang ako. Hindi ako lumilingon sa likuran. Baka kasi may katabi pala ako eh. Baka may nakadungaw doon at sumambulat pa ito sa mukha ko kapag lumingon ako. Para talaga akong pusa nun, na nakalamukos doon sa gilid lang ng pinto. Matagal yun. Nangangawit na nga ako eh. Hanggang sa nakaramdam ako ng tila may nakahawak sa balikat ko. Mabigat. Hindi ako nakagalaw. Napapamura ako. Ano kaya itong nakahawak sa akin? Nasa pagitan ako noon na gusto ko nang sumigaw o hindi. Pero paglingon ko dito, sarap talaga sundutin ng mga mata. Si Kuya lang pala. Walang iya ka, Kuya. Papatay mo ba ako sa gulat? Ba't ka bumaba? Nawala ka na lang bigla eh. Biro lang naman yung kanina na ikaw na yung bumaba. Pero nandito ka pala. Natakot ako. Ako na lang mag-isa doon. Ano bang ginagawa ng tita? Ba't nakalutang yung kandila? Tugon niya. Sabi ko naman sa kanya, hindi ko din alam. Alam niyo, mas natatakot pa ako kay Kuya kaysa naman sa nakita ko nun. Kayo ba naman ang tabihan ng wala man lang abiso? Nasa kalagitnaan pa ng matinding kilabot ang katawan. Pinapanood lamang namin ni Kuya yon. Parang pinagdikit na saging yung mga ulo namin. Nasa ibaba ang ulo ng Kuya. Sa itaas ako banda. Nakasakay ako sa kanya. Pero maigpit akong nakakapit sa damit niya. Sasakalin ko talaga to kapag nanggulat pa eh. Tagal nun, Sir Seth. Mantakin yung wala man lang kangawit-ngawit yung tita. Napakahirap ng posisyon niya. Ginto pa yung mga paa niya. Yung bang parang nakatakong. Hindi ko alam kung anong tawag sa Tagalog nun. Parang nakatingkayad ganon. Mga isang oras, si Kuya hindi na gumagalaw. Pagdungaw ko sa mukha niya, nakatulog. Kaya naman tinakpan ko yung ilong niya at sabi ko, huwag niya akong tulugan dahil natatakot ako nun. Maya-maya ay umupo si tita sa higaan. Humahangos ito pero yung kandila, lumulutang pa rin.
Nagsasalita na siya noon. Yung tipong may kinakausap na hindi namin makita. Sabi niya, sino ba daw ang nagpaparamdam sa bahay? Bakit parang galit ito? Bakit parang ang bigat ng presensya umano sa tahanan na yon? Sabay nanigas ang katawan namin ng kuya nang may lumitaw sa harapan ng tita. Babae ito at yung dibdib niya ay parang tinapyas. Purong puti ang kanyang mga mata. Para talagang totoo gawa ng nakatapak yun sa sahig na tiles. Sa mga puntong yun ay sumambulat din sa amin ang napakabahong amoy. Masahol pa ito sa nabulok na kung anong hayop. Basta mabaho talaga yun. Naduwal pa nga ako nun eh. Nasa tapat siya ng kandila lumitaw. Kitang-kita ko yung malaking sugat niya sa dibdib na may tahipa. Yun bang parang pumutok na sugat? Blusa yung suot niya pero di botones ang dibdib nito. Bukas yun kaya kitang-kita namin ang kung anong nakakadiring sugat na yon. Animoy nagkakatas pa ito. Kasi nga, basa ang ibabang parte ng blusa. Hanggang sa suot nitong saya. Na para bang kortina ang disenyo. Niyuyugyug ko ang ulo ni kuya. Sa isip-isip ko, kapag hindi ito nagsalita, iuumpog ko talagang ulo niya sa may sahig nun. Tumugon yun pero hanggang ungol lang. Tapos mahina akong sinabi sa kanya na umalis na kami doon. Pero hindi ito nagsalita. Pagdungaw ko sa mukha niya, dilat na dilat ang mga mata nito. Matigas ang katawan. Pinili ko na lang na manatili. Bumubuka-buka ang bibig ng may sugat sa dibdib. Kada sangbit ng tanong ni Tita Gemma, sumasagot ang nilalang. Pero buka lamang ng bibig at walang namumutawing boses nun. Ilang saglit pa ay naglakad ang babaeng may sugat sa dibdib. Patungo pa ito sa pintuan. Nagpulasan kami ng kuya at kanya-kanya kami ng tago. Sa likod ako ng sofa. Si kuya ay sa ilalim ng hagdan. Hindi ako sigurado kasi nga madilim eh. Hindi ko naman narinig na kumelabog ang hagdan kaya natitiyak ako na nakasiksik lamang siya doon sa ilalim. Kusang nagbukas ang pintuan. Pero walang bumungad. Wala yung babaeng may sugat sa dibdib. Nakita kong lumabas si Tita Gemma. Huminto ito sa may tapat ng pinto at may kinakapa-kapa na kung ano sa dingding. Hanggang sa naglakad na at nagtuloy-tuloy ito hanggang doon sa kusina. Lumabas siya doon. Pero bago nangyari yun ay binuksan niya ang ilaw sa may likod. Napapanganga ako kasi nga hindi nagbukas ang ilaw sa kusina kanina nung pagbuksan ko ito. Bakit nagkaroon na ito ng ilaw? Nang si Tita Gemma na ang nagpindot ng switch. Hanggang sa may napansin akong gumagapang sa may sahig. Ganoon na lamang ang panlalaki ng mga mata ko. Sisigaw sana ako noon kaso lumundag naman ito sa akin. Doon ko namalayan na si kuya pala. Nasapa ko yun. Napadaing tas gaganti pa pero nagpigil lang. Ba't balagi mo na lang ako tinatakot kuya? Gusto mo ba akong mabaliw? Gusto mo akong mamatay? Gumagapang ka pa pwede ka namang tumayo. Ano ka ba? Lumipat lang ako nanuntok ka na. Nasaan si tita? Nakita mo? Ang sabi ko sa niya lumabas ng kusina. Nagkasundo kami na puntahan namin. Nauna akong nagtungo doon. Sumunod naman ito. Alam niyo Sir Seth, pagkatapos noon ay dalawa ang hubag-hubag na tumubo sa katawan ko. Ang isa nasa kanang pisngi ng puwet ko, habang ang isa naman nasa kilikili. Lumabas ako sa likod. Hinahanap ko si tita sa may puno ng nara. Pero wala naman siya doon. Itong si kuya ay tinutulak-tulak pa ako. Siya naman dapat ang nauuna pero duwag eh. Kung sa bagay duwag naman talaga siya. Tumakbo kasi ito na may nakasuntukan noon sa kalye. Naglakad kaming dalawa ng dahan-dahan patungo sa harapan. Wala talaga si tita.
Ako naman na itong nasobra na sa tensyon. Tinanaw-tanaw ko sa ibabaw ng puno ng dara. Para akong baliw na hinahanap ang tita ko. Habang ito namang si Kuya Nestor, sinusuri ang mga tanim na bugambilya. Nakarating na lamang kami sa may gate banda ay hindi pa rin namin nakikita si tita noon. Nakakandado naman ang trangkador ng gate. Nasaan na kaya si tita, kuya? Hindi ko alam, ba't ka ba nagtatanong? Umuwi na lang kaya muna tayo. Bumalik na lamang kami noon pero pagbungad naman namin sa likod. Nakapatay ang ilaw. Nakasarang pinto. Sinusubukan naming puwersen ni kuya pero nakasara talaga. Mapapaiyak na ako noon. Papanong nagsara? Papanong namatay ang ilaw? Ang ibig sabihin ba nito'y nakapasok na si tita sa loob? Yan ang mga katanungan sa isip ko. Pero patuloy pa rin kami sa pag-iingat at hindi talaga kami nag-iingay. Hanggang sa nahagip ko ng tingin si tita doon sa gilid ng tent namin ni kuya. Nakatiklop na yon. Doon yun sa likod ng bahay, diba? Nakatayo lang si tita doon tapos nakadipa at nakatikayad na naman ang kanyang mga paa. Nakatingala din ito na walang pinag-iba sa itsura niya doon sa loob ng silid. Napasilip kami ng gusto ni Kuya Nestor noon para mas maging malinaw. Nanatili kaming tahimik dalawa. Hanggang sa pumihit ang katawan nito at nakaharap na yon sa pader. Nagkakalabitan kami ni Kuya. Nakakapangilabot yung ginagawa niya. Hanggang sa hindi namin mapagtanto nang bigla na lamang nagkaroon ng ilaw sa kanyang harapan. Nakita naming muli yung nakalutang na kandila. Dinig ko ang pagmumuni-muni ng kuya ng pagmumura. Ako naman noon, sinisiko ko siya kasi nga tinutulak niya ako noon. Siya na kasi ang nakapatong sa akin ng mga panahon na ito. Ayan na naman siya. Panigurado lilitaw na naman yung nakakatakot kanina. Sabi ni kuya. Ganun din ang naiisip ko. Itong kandilang nakalutang, hindi na yung kulay itim. May isa pagkadilaw na ito. Yun bang parang ginagamit na pangkaraniwan sa sementeryo? Kung hindi kasi dilaw, diba puti? Tsaka payat din ang kandila. Hindi katulad noong kanina na parang 3 daliri ko ata ang kapal nun. Mga ilang minuto, unti-unting bumababa patungo sa lupa ang kandilang yon. Walang may hawak nito. Hindi ginagalaw ni Tita Gemma. Hanggang sa sumayad na yun sa lupa na parabang itinirik ng kusa. Dito na namin nakita si Tita Gemma na ibinababa niya na ang kanyang kamay. Tapos nangungusap na ito. Kumukumpas ang daliri at ang narinig naming sinabi Dito ka pala. Dito mo pala piniling magpalibing. Bakit ka naman galit ikasama mo naman lagi ang pamilya mo? Bakit ba namatay ang nanay mo? Gusto mo din siyang dito ilibing. Pero hindi na pwede yon. Tsaka wala namang bili ng nanay mo. Tanggapin mo na lang. Narito naman ang mga pamangkin mo. Natakot patuloy sila. Kung hindi ako nagkakamali, yun pala si Tita Merna. Nagkatitigan kami ng kuya noon. Alam kong naiintindihan niya din ang pangungusap na ito. Ibig sabihin ay doon lang mismo sa tinayuan namin ng tent, inilibing si Tita Merna. Doon pa kami nagbakasyon. Nakatapat talaga ang tent kung saan yun ang sinasabi ni Tita Gemma. Sa ilalim lang talaga ng tent. Ilang mga sandali pa, pinatay na ni Tita ang kandila. Nagdasal ito doon. Habang nagdadasal ito ay bigla na lang natahimik. Lumingon ito sa amin na siya namang ikipinapitlag namin ng Kuya Nestor. Kayong dalawa, ang kukulit nyo. Kanina ko pa kayo nararamdaman. Nakamasid kayo sa ginagawa ko. Aaron, yun na ang mga ginagawa ko na tinatanong mo sa akin. Tinutulungan ko ang mga kaluluwa para matahimik.
Sinara ko yung pinto kasi distorbo na kayo. Para kayong mga baliw na gumagala-gala pa sa paligid narito lang naman ako. Tara na, pumasok na sa loob dali. Lampas ating gabi na. Hawak pala ni tita ang susi nun. Hindi ko alam kung matatakot ba ako o matatawa. Kung ganun pala'y nagbuka talaga kaming anga-anga ng kuya ko. Ang daming ininom na tubig si kuya. Tapos ay umakyat ito sa itaas ng walang kibunon. Para bang nahiya. Maski ako ay nakaramdam talaga ako ng hiya. Kami-kami lang ng kuya ko ang naglolokohan sa mga sarili namin. Paano na lamang kaya kapag may hinimatay o nabaliw? Siyempre, naroroon na sa estado na kumalma na ako. Yung tipong ang gaan na ng pakiramdam ko. Kaya naman nagtanong-tanong na ako. Kako, bakit hindi nagbukas ang ilaw? Mula sa kusina hanggang sala ay hindi nagbukas ng pindutin ko ang switch nun. Bakit naman magbubukas yan? Pinatay ko yung plangka. Diyan lang sa gilid ng pinto sa silid ko nakikita mo. Kinapa ko pa nga kanina. Huwag mong sabihin na hindi mo yun nakita nasa tapat ka lang. Ay nako. Sabi ni tita nun. Kaya pala hindi nagbukas kasi nga pinatay niya ang power supply. Pero ang tanong ay bakit niya naman pinatay? Ayon kay tita, dapat ay walang enerhiya umano ng kuryente para walang kaasiwaan ang kaluluwa. Nahihigop daw kasi ng kuryente ang kaluluwa, maski ang elemento. Napapailing na lamang ako nun. Kaya pala nagpapatay sindi ang mga ilaw sa movie kapag may kaluluwa. Ganun din pala sa realidad. Marami akong itinanong sa tita. Siyempre para mapanatag talaga ako at hindi na maignorante. Para na rin mawala ang takot ko. Kako, narinig ko ang sinasabi niya kanina. Doon nakalibing sa likod si Tita Myrna. Bakit doon nagpalibing at anong dahilan? Ayon naman dito kay Tita Gemma. Nagsusumikap daw sa trabaho si tita para makapagpatayo ng bahay na pinapangarap niya. Naipatayo nga niya ito pero hindi niya naman matitirahan dahil may taning na ang kanyang buhay. Humiling ito na hanggat maaari kapag namatay daw siya. Dito lang sa paligid ng bahay ililibing. Nakikiusap daw ito dati kasi nga hindi pumayag ang pamilya namin. Pero dahil sa huling habilin ito, may nakapagpayong albularyo na sundin na lang kesa naman magparamdam ito at talagang mananakot sa kung sino. Kaya ayun, sinunod na lamang nila. Pero pinamisahan ito sa pari bago ilibing. Kumbaga, secret burial. Walang ibang nakakaalam nito maliban na lamang sa miyembro ng pamilya. Doon daw ito namatay sa silid tulugan kung saan ito ang ginagamit ni Tita Gemma. Ganun umano ang mga kaluluwa. Kung saan namatay, doon nagpapakita. Kung ano ang itsura ng kaluluwa o aparisyon, yun din umano ang huling mga sandaling namatay ito. Breast cancer ang ikinamatay at yun umano ang itsura nito noong ipinikit na mga mata. Bagay na napagtanto ko sa kasalukuyan na totoo ang mga sinasabi ng tita. Tama naman kasi buhat ng nagsaliksik talaga ako nun. Tugmang-tugma. Kung ano talagang itsura sa pagkamatay, yun ang lalabas sa aparisyon. Kaya yung nakabarong sa kwento-kwento na nagpaparamdam, ewan ko. Isipin nyo na lang na kalokohan na yung ganyan. Kung ganun pala sa hindi pala namatay na kabarong at yung barong panglibing pa. Ayon kasi kay tita, halimbawa ay nabaril sa ulo, yun din umano ang aparisyon. Maging yung nasunog yun din na makikita. Ang pagpaparamdam doon ay puro aparisyon. Example yung ozone disco, di ba? Puro sunog yung mga tao. At marami pang iba. Mula ng araw na yon ay araw-araw din kaming nagsisindi ng kandila sa puntod ni Tita Myrna. Kaya pala nagparamdam kasi nga gustong makatabi ang nanay niya o ang lola sa piling namin sa imlayan niya. Parang sa buhay din ito. Sino bang hindi gusto makasama ang mga magulang sa ipinatayo mong bahay na may pagmamalaki nila, di ba? Di ba lahat naman siguro tayo? Ganun ang pangarap natin para makaganti man lamang sa pagpapalaki nila habang buhay pa sila noon.
Sa ngayon ay naririto pa rin ako nakatira. May asawa na at alam niya ang patungkol sa nangyari sa amin noon. Si kuya naman ay nagtayo ng bahay sa gilid lang. Nagsama-sama na kaming lahat doon. Ang mga magulang namin kasama din namin. Si Tita Gemma ay nagkaroon ng asawa. Kami din naman nagtulak at naghanap ng taong manligaw sa kanya. Ano ba klaseng rason yan dahil lang sa kakaibang abilidad niya ayaw niya magkaroon ng kalaro sa katre. Siyempre, deserve niya rin magkaroon ng asawa. Nabiyayaan sila ng isang anak. Sa ngayon ay hindi ko alam kung nasaan na siya. Pero balita ko'y nasa Iloilo daw. Kung nasaan ka man ngayon, tita, maraming salamat sa iyo. Kahit na tinakot mo kami noon.